Kung gusto mo ng power ng 155cc, pero meron pa rin daily practicality, then dapat i-check mo muna tong Lexi 155. Same na kasi ng sa NMAX and Aerox yung makina nito. Meron tong 155cc, liquid-cooled, 4-valve, blue-core na engine with VVA na yun. Naka-LCD meter panel na rin to with Y-Connect. So doon sa Y-Connect, pwede mo lang i-track yung maintenance, fuel consumption, and notifications sa phone mo. And LED na rin yung headlight nito. Ito guys, pag naka-low, yan naman guys pag naka-high. And pati yung taillight LED na rin. And bulb type naman yung gamit dito sa signal light. Ito naman yung sa likod. And pagdating naman sa daily practicality, meron na tong very spacious na gulay board. Yan guys yung itsura. And may hook na rin dito and USB power socket. May front pocket na rin dito yan. Tamang-tama lang naman yung lalim. And ito guys, ang pinakagusto ko dito, yung front face. Personally, mas gusto ko pa yung itsura ng harap nito kaysa doon sa bagong NMAX. And guys, meron na rin tong stop-start system. Kaya tipid sa gas na rin pag traffic. Pagdating naman sa U-Box, mukhang decent naman yung size. Pero mukhang hindi kasya dito ang full face helmet. And nandito na rin yung fuel tank niya. 4.2 liters naman yung fuel capacity nitong Lexi 155. Pagdating naman sa gulong, 90-90-14 yung size nung harapan. And naka-hydraulic single disc brake na yan. And 190-40 naman yung gulong sa likod. And drum brake naman dito. Kaya meron rin brake lock tong Lexi 155. Kasi nga drum brake yung likod, kaya pwede mong gamitin ng matagalan tong brake lock. To disengage naman, pepreno ka lang. Yan, goods na. Meron din tong 770mm na seat height. Mababa pa yun sa NMAX and Aerox ha. Napakababa na nga ng seat height ng NMAX. Eh, mas mababa pa pala to. Pakita ko sa inyo. Ito guys. I'm 5'8". Ito yung itsura sa akin. May minimal tip to. Actually, yung NMAX ako flat foot ko yun eh. And I think ang difference dito, for me, mas malapad yung upuan nitong Lexi 155 kaysa dun sa bagong NMAX. And since mas malapad yung upuan nito, hindi ko siya naka-flat foot. Pero goods na goods pa rin to. 1 foot down na lang kayo. Maganda dito sa Click 160, meron siyang gulay board. So yung mga gustong ipamalengke to, no? Mga pang shopping, pang grocery, pwede. Alright. Talagang ang sitting position mo dito sa Click very upright. Kasi hindi mo masyadong ma-extend yung legs mo. Pero again, laking bagay rin yung gulay board sa mga pinapang araw-araw ang scooter. And tong Click 160, same engine to ng PCX and ADV. So in terms of power, hindi ka rin mabibitin dito. Ayun o. Yung kanan na brake pala nito is yung front brake, while tong sa left is yung combi brake. So combination siya ng front and rear brake. Oh, very comfortable dalhin. Yeah, very agile and nimble din. Although hindi na ako nagulat kasi lightweight gaan sobra. Mas magaan to sa mga kapatid niya sa PCX and ADV. Sa bagong SRP nito guys, sulit na. Although same specs pa rin naman, ang nagbago pa is yung look din. Mga bagong kulay, bagong decals, and of course same Honda brand. Ito na, braking test na to. Tatlo rin po dito. Braking test po tayo guys. So 30 to 40 po ang anti-HD. Okay? So, kailangan po natin huminto sa dulo bago magdulo. At pagkahinto, ikot lang po kayo dito. Okay? Isa-isa lang po. Sir, kayo muna una. Go. Braking test ha. Sabay na preno. Sir, go. Alright, 30 to 40 daw. Siyempre, medyo tinatagdagan natin yan.
Nice. Braking is okay. May kagat naman pero hindi ka mabibigla. Okay, diretso na sir. Diretso na po. Alright. Kaya tinagdagan ng speed 60. Nice. Iba rin talaga yung combi brake eh, ramdam mo. Of course, kasi yung ADV 160 natin, ano yun eh, hindi combi brake, ABS. Yan yung pinahiram sa ating P6 before, ganun din. Okay, last one. Okay, last one. Goods na goods ang brake nito, lalo na sa stop and go traffic natin. Nag-enjoy na tayo eh, no? Okay, pasok na po tayo. Park your motorcycle. Alright. Natin ibalik yung motor. Thank you so much. Thank you. Yeah, so sobrang okay itong new Honda Click 160. Especially with the new SRP. Nako, sobrang sulit. Vlogs and Jim TV, The Dart Show, and his companion, Papa Choy. Panoorin mo tong video na to. Kasi share ko ngayon kung ano yung mga nagustuhan ko dito sa PCX 160 Road Sync. Unahin na natin yung very stylish na look. Kung mapapansin nyo, yung headlight nito, kamukha na nun sa bagong XADV, no? Yan talagang very sporty yung curves nito, yung lines. And gusto ko rin na malapad siya tingnan, kaya talaga may presence ka rin sa daan pag ito yung dala mo. And syempre, next na kagad natin yung Road Sync. And guys, yung screen nito, naka 5-inch na color TFT panel na yan. Pwede yung white, pero pwede mo rin palitan ng black. Tara, pakita ko sa inyo. Punta ka lang sa background, then choose black. Yan guys, mas gusto ko yung black no? Mas maangas. Download nyo lang yung Honda Road Sync na app. So ipapakita nyo sa'yo lahat ng Honda motorcycle na merong Road Sync. So dito tayo sa PCX 160. Meron mga instructions kung paano. Start pairing na tayo. Pag nakita nyo yung BTU guys, select nyo lang yan. Then pair. Allow. Ganun lang kadali guys, connected na yung PCX 160. So may mga instructions naman dito kung ano yung mga pwede mong gawin. Follow nyo for navigation. Next. Music. Alright, so all goods na tayo. Navigation, weather, and music. Meron pang tutorial. Tingnan natin, mabilis. Para rin makita nyo. So basic modes, meron daw Honda Road Sync mode, tsaka default mode. Ito yung toggle switch para makontrol nyo yung panel, yung Road Sync. Then for selections, go back, return to main menu. Pwede ka rin pala mag-mute and unmute. So kung makikita nyo dito guys, meron ng Road Sync na area dito. Yung for navigation pala, walang mapa to Bibigyan ka lang niya ng direction arrows dito. And isa pa palang gusto ko dito sa PCX 160 Road Sync. Upgraded na rin yung rear suspension nito from the previous version. Meron na tong sub-tank, kaya talaga namang komportable yung rides kahit medyo malubak. And testingin natin yan mamaya. And very spacious din yung U-box nito. Tingnan nyo guys Ayun dami kang pwedeng malagay. Testingin natin dito sa helmet ko. LS2 size large. Yan guys. And na-lock naman Kasyang kasya. And guys, all LED na rin pala yung lighting nito So headlight, daytime running light, pati yung tail light mo. I-hazard din natin. So ganyan ang itsura ng hazard, signal light. Ito naman sa likod, integrated na rin sa tail light. And guys, 8.1 liters na rin pala yung fuel tank capacity nito. Kaya goods na goods sa mga long ride. May front ABS na to. Pero guys, single ABS lang to. Wala sa likod, harap lang. Pero don't worry kasi meron naman tong HSTC or Honda Selectable Torque Control. And for me, tamang-tama lang din yung power ng 157cc liquid-cooled engine nito na merong ESP+. And sobrang tipid rin ng fuel consumption nito at 45 kilometers per liter. Pero syempre guys, yung fuel consumption depende na sa riding habit nyo yun. Pero for me, isa sa favorite trait ko itong Honda PCX 160 Road Sync is yung handling nito. Very sporty and agile. Pag-usapan muna natin yung basic na specs nito. 155cc in displacement nito, and merong 15.4 horsepower at 8,000 RPM, and 14.2 Nm naman yung torque at 6,500 RPM. Pagdating naman sa fuel tank, meron tong 7.1 liters na fuel capacity,
And naka-hydraulic single disc brake na rin to sa harap and sa likod. And guys, naka-dual channel ABS na rin to Pagdating naman sa gulong, 110/70/13 tong harap and 130/70/13 tong likod. 770mm pala yung seat height nito, kaya pwede sa shorter riders. And 125mm naman yung ground clearance. Pagdating naman sa tech, naka-smart key na to. Makikita niyo yung warning niyan tuwing startup nitong NMAX. I-accept niyo lang naman yan. Ito na guys yung screen. May konting glare lang pero sobrang ganda sa personal nito. Isa-isahin muna natin yung mga makikita nyo dito sa panel. Ito yung speedometer, gas gauge, odometer. Ito yung gusto ko guys, yung tachometer. Ang ganda ng animation nito. Tingnan nyo Yung nakita nyo umilaw dito, traction control, kasi nag-rev tayo na naka-center stand. And since TechMax to, meron tong YEC VT. And guys, 3 level yan ng shifting. Papakita ko sa inyo mamaya pag tinest ride na natin. And may 2 riding modes na rin pala to. Dito nyo makikita yung mode. So ngayon naka-touring mode tayo. Then dito nyo lang papalitan sa likod. So yan guys, naka-sport mode na. Kung makikita nyo, naging pula. Ayan And dito naman sa handlebar, again dito yung pang toggle ng riding mode. Hindi to passing light switch Meron kang high and low ng headlight. Ito yung pang toggle sa menu. May back button ka lang dito. Signal lights, busina, and itong paborito ko dito sa TechMax, itong shifter. Sa kanan naman, ito yung stop and start system, hazard light, and yung starter. And nandito naman pala sa gitna yung pangbukas mo ng fuel tank tsaka ng upuan. Tingnan naman natin yung menu. So meron dito music. Pag connected na yung phone nyo, pwede nyo kontrolin yung sound trip nyo dito. Odometer, trip details, yung meter display, pwede nyo rin customize. And meron din guys navigation. Tatry natin ito mamaya. Ang gamit ito is Garmin app. Pwede mo rin tingnan dito yung notifications ng phone mo, weather, and settings. So sa settings naman, pwede mong i-on off dito yung traction control. Dito mo isa-set yung Bluetooth connection, information, reset, yung clock, brightness, units, kilometers per liter, temperature, system information, and legal information. Pag kinlik mo naman tong back or home button, papakita niya sa iyo yung average speed, average fuel consumption, trip time. Maganda dito, kita mo rin pala yung temperature ng coolant, battery voltage. So mukhang yun na yun. Pero i-connect muna natin yung phone dito sa NMAX para matry din natin yung navigation. Connected na tayo sa Yamaha Y-Connect app. Kaya pwede ko nang kontrolin yung music dito sa NMAX. So kung nasa long ride ka, ang dali na mag-sound trip. Pwede mong kontrolin yung volume. Ito guys, volume up. Ito, volume down. Ito namang gitna, pause and play. Naka-pause na yan. Then pag ipi-play mo, pindutin mo lang ulit. Kung gusto mo naman mag-skip sa next track o kaya mag-back, itong volume up button, pag pinress and hold mo yan, mag-skip yan sa next track. Pag yung volume down naman, pinress and hold mo, magbaback yan. And para magamit mo yung navigation, kailangan yung i-download tong Garmin Street Cross app. Dapat gagana na yan dito. Navigation, ayun go home, go to work, favorites, nearby gas station. So pwede tayo maghanap. Ayun yung mga gas station, tsaka kung gaano kalayo. Piliin natin tong Caltex. So ayan na guys, meron na kayong navigation, may mapa. Hindi siya direction arrow lang And meron din nagsasalita. So kung naka-connect sa intercom yung phone nyo, maririnig nyo yung directions. Yan, testingin natin to. So turn left daw. Yan, maganda rin yung mapa niya, colored, and kita mo yung yung kailangan mong puntahan. So yung pink, yung road na kailangan nating sundan. So since dinedemo na pala natin tong navigation ng NMAX TechMax, ito na rin yung yung unang reason kung bakit dapat yung bilhin tong NMAX TechMax. Accurate naman. Andito na tayo sa Caltex. Usually nang mahalaga pag nasa liblib na lugar ka, di ba? Tapos wala ka ng gas, gusto mong hanapin yung pinakamalapit na gas station. Ayan guys, goods successful. Pwede rin pala kayo mag zoom in and zoom out dito Itong up and down buttons lang ulit. So pag nag zoom in tayo, kung gusto yung mas malaki, pwede rin. Pero huwag naman sobrang laki. Maganda yung nakikita mo yung mga yung ibang street.
Teka, sumobrang liit naman. Parang buong alabang na to ah. Ito, mukhang okay na sa akin to. Okay ba talaga tong ADV 160? I mean, for keeps na ba talaga natin to as a scooter? Tara, sagutin natin yan. So, share ko yung top 5 na sobrang nagustuhan ko dito kay ADV 160 na talagang for keeps na natin to. Sa akin, number 1 talaga would be yung looks. Itong ADV 160. Kahit sabihin ng iba na mababaw yun, kung looks ang main basis mo, sa akin, yun totoo talaga. Again, pag yung motor mo, hindi mo nililingon-lingon after mo i-park, or hindi mo tinititigan sa umaga habang nagkakape, maling motor yung nabili mo. And for me, ganun na ganun ako sa ADV 160. Especially sa current look ng motor natin. Sa ganitong view, gustong-gusto ko rin yun talagang ang taba tingnan nyo, ang chunky tingnan ng ADV. Parang naka-maxi scoot. Parang hindi 160 yung dala mo eh. Kaya hindi ka manliliit na dalhin to kahit saan. Second would be yung power. Kahit sabihin ng iba na mahina ang ADV 160, ewan ko saan nila nakuha yung statement na yun. Tingnan nyo naman oh. For a scooter wala akong reklamo, wala akong anything na dissatisfaction sa power and torque itong ADV 160. Again, especially kung city riding, talagang more than enough na to. Kaya excited din talaga akong dalhin sa long ride to eh. Kasi for sure hindi ka mapapaya dito. Kung may kasama ka sa ride, hindi ka naman maiiwan. Natin lang siguro kargado yung mga dala nila. Ako kasi all stock lang tong ADV natin. So punta naman tayo sa third na gusto natin dito kay ADV. And for me, yung naked handlebar. So sa mga nakasubaybay sa atin, alam nyo marami tayong kinakabit sa handlebar kasi. And for me, iba talaga yung look ng ng naked handlebar. Pag naka-naked handlebar ka, talagang big bike ang datingan eh. Alright, so moving sa fourth na gusto natin dito kay ADV. For me, yung ergonomics, yung posture mo. So for me, with my height 5'8", parang tamang-tama lang yung taas ng handlebar, yung lapad. Although I know some ADV users nagkakabit ng riser. Ako, for me, hindi ko kailangan maglagay. Goods na ako sa current position. And laking bagay din tong extended na footboard. So pwede mong i-extend yung legs mo. Kung isang position ka lang, yung mga hindi mo pwedeng i-extend yung binti mo pag nakaganyan ka lang. Iniisip ko pag long ride baka mga alay ka eh. Although ako kahit city riding lagi naka-extend naman. Kumbaga yun yung talaga eh, ultimate na chill position. Kaya siguro sobrang gusto kong dalhin tong ADV 160. Alay, relax na relax ka. Oh. And actually, segue na tayo sa fifth na gusto ko dito. Last but not the least, yung handling. Yun no, Trident 660. Ride safe mga sir. Oh, sumasabay na naman tayo guys. Nagfi-feeling na naman yung ADV. Pero yun ang gusto ko talaga dito, yung handling. Parang hindi ka naka-adventure scooter eh. Napaka-sporty yun. If there's one word to describe yung handling nitong ADV 160, for me, nagagamitin ko, sporty. Very lightweight, very easy to maneuver. And I don't think na dahil lang sa gulong yun, dahil naka Pirelli Angel scooter tayo. Kasi even before pa naman tayo nagpalit, kahit nung stock tires pa tayo, napaka-sporty na for me nung handling nito eh. Mag-enjoy ka talaga.